Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is Mei Chang Aimee from Japan. Scorpio Kabayan, this reading is for you. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher at sa mga bagong pasok dyan. Welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Maraming salamat din sa nakakataba ng puso niyong mga comments dahil halos lahat kayo is resonates. Keep comment lang mga kabayan, ng iyong energy is naiiwan dyan. Pati pangalan niyo binabasa ko, makuha ko lang ang inyong energy. And maraming salamat din sa mga nagpa-personal reading, Yan, maraming salamat. At thank you rin pala sa mga nagbigay ng donation. Yan. EM Square, shout out. Yan, shout out sa inyong lahat, At syempre, this is a general reading, Kuhanin mo lang sa'yo at itapon ng hindi para sa'yo. Kung gusto niyo po ng personal reading, sa baba po ng video na to, how to contact me. Maaring ito is a vice versa, maaring energy mo, energy ng person mo o energy ng malapit sa puso. Maaring nangyayari o mangyayari pa lang. Maaring related sa work, love, job, friends, family member, co-workers o sa business mo. Lawakan ng isipan, use your own intuition. Hindi ko na-explain to paano. Tao na nakakonect kay Scorpio. Anong nararamdaman mo kay Scorpio? Ibaba natin dyan isa-isa at explain ko sa inyo, ha? Anong nararamdaman mo kay Scorpio? Show me, show me, show me, show me. Tao na nakakonect kay Scorpio, ano ang nararamdaman mo kay Scorpio? Please show me. Ayun, diba? Kailangan. Ganyan. We have the Ace of Swords in reverse and the Temperance. Okay? Ano ang intention mo kay Scorpio? Tao na ako kay Scorpio. Anong intention mo kay Scorpio? Kailangan talaga dala-dalawa lang. And syempre, ang kanyang behavior towards sa'yo. What is your behavior towards Scorpio? Ano naman ang nararamdaman mo, Scorpio? We have the 8 of Coins, 6 of Swords, and the Moon para sa intention. And Scorpio, anong nararamdaman mo sa tao na to? Please show me. Ayun, kailangan ganun. Siyempre, what is the blind spot? We have the 6 of Cups in reverse. The blind spot in this connection, ang hindi alam ni Scorpio sa connection ito. Please show me. We have the Ace of Coins and the 2 of Wands. Siyempre, ano naman ang iyong energy this May 2024, Scorpio? Please show me. Hingi rin tayo ng advice kay Universe, para sa iyo. Universe, ano po ang iyong advice? We have the 7 of Cups. Ano po ang advice nyo kay Scorpio this May 2024? Arigato. Ay, salamat po. At siyempre, your overall energy, Scorpio, this May 2024. Arigato. Okay. Bakit naman tao na nakakonect kay Scorpio is the Ace of Swords at the Temperance? Bakit? Bakit? Nararamdaman niya sa'yo, hindi yung nararamdaman niya sa'yo na nagsisinungaling siya, actually, nagsisinungaling siya. Ikaw yung very patient na person, matagumpay na tao, ikaw yung tao na successful. Yan, ikaw yung tao na with it comes sa lahat ng bagay na nagiging bunga nito is a good. Ganyan. Tao ka na ayaw mo ba siyang kausapin, Scorpio? Parang feeling ko ayaw mo siyang kausapin. Kasi nakita ko dito, kinalimutan mo na rin siya. The past is the past. Yun ang nakita ko sa'yo. Yan, kumbaga, tapos na ang aming story. Kumbaga, nandito ka na, nararamdaman niya sa'yo gano'n, na you are now in a new direction sa buhay mo. Noon, nakapokus ka na sa iyong successful in life. Hindi yung sinungaling siya. Nagsisinungaling siya talaga sa'yo. Or a vice versa to, kuhanin mo. Siyempre, bakit 6 of Cups ang nararamdaman mo sa tao na to, Scorpio? Nararamdaman niya ganun, Okay, ang nararamdaman
mo sa tao na to. Ito yung tao na very toxic person. No, hindi na yung kinalimutan mo na rin siya. Nagkaroon na ng mga maturity with comes sa'yo. Hindi na yung mas napag-aralan mo kung sino talaga siyang tao. Or nalaman mo kung sino yung tao. Kasi nakita ko na siya yung tao na hindi marunong tumapad sa pinag-usapan. Binigyan kanya ng mga bad memories, good memories. Tao siya na obsess. There's an obsession ako nakita dito. And siya yung tao na parang ayaw kanya maging masaya. Ang nakita ko dito. Andito ka na sa part ngayon na happy life, no? Scorpio, nakita ko dito. Parang handun sa pinipilit mo, you always think positive dito kasi sa nakita ko sa'yo dito. May mga pinag-aaralan ka at may mga niresearch ka. Hindi ko alam kung kayo is nakakilala by internet or ano man, no? O nag-aaral ka o may pinag-aaralan kang skills o developing. Yan, nakita ko na someone is obsessed, no? No, parang ayaw mo na makipag-closure dito sa tao na to or no closure ako nakikita. Bakit devil? Okay, fine. Andito na talaga sa part na either ikaw o siya nag-move on. Nakita ko nag-move on ka na. Umalis ka na rin sa sitwasyon na to. At bakit naman the blind spot is the Ace of Coins and the Two of Wands? Bakit the blind spot in this connection is the Ace of Coins and the Two of Wands? Andito pa rin sa part na naglalaban yung isip at utak niya. Kasi ang nakikita ko dito, hindi ka nag-iisa, no? Or may iba pa siya. May mga pinaplano siya actually. May mga pinaplano siya, naguguluhan siya na kung magbi-make a new beginning siya or pipiliin niya o pipiliin ka niya. Dalawang path kasi yung pinipili niya. Either meron siya iba sa nakita ko para may third party sa inyo. Hindi yung pagpipili ng dalawang situation. No, hindi yung paghihintay sa nakita ko dito. May mga inaalam pa siya, may mga dinidiscover pa siya, meron pa siyang piniprepare to something. Pero ang nakita ko sa kanya, na gusto ka niya, love ka niya, may obsession nga dito, no? Sa nakita ko to. Pero parang ikaw rin yung umalis, no? Yun ang nakita ko sa kanya. Hindi niya alam kung tatapusin na niya to, o maaring ikaw ito, no? Hindi niya alam, o siya, or vice versa. Hindi niya alam kung kailangan na ba mag-move on, o kailangan na bang isarado ang pintuan para sa sitwasyon na to, sa story na to. Yung isa sa inyo nag-uumpisa na ng sarili niya, no? Nakapokus na sa trabaho, ganyan, sa stability. Tingnan natin, bakit Six of Swords and the Moon ang intention niya sa inflation? Taon na ako na kay Scorpio, bakit Six of Swords and the Moon ang iyong intention kay Scorpio? Bakit? Vision? Ang nakikita ko dito, intention niya sa'yo is, hindi talaga siya nagsasabi ng totoo. Maaring ikaw o siya ang lumayo na hindi niya sinabi sa'yo yung buong katotohanan. Marami siyang inilihim sa'yo, marami siyang naging secret, ganyan. Andun yun sa, hindi rin siya nakapagtutulog, ano, sa nakita ko dito. Andito rin yung sa part na nakita ko na narcissist ba to, Scorpio? Parang narcissist siya. Sinasabi niya na ayaw niya ng mga responsibilidad. Ayaw niya ng takot siya sa responsibilities eh. Kasi siya yung tao na hindi maaasahan. Alam mo yun? Hindi siya maaasahan. At nakikita ko na parang ayaw ko na rin umasa sa'yo. Intention niya na sa'yo na parang ayaw ko na rin umasa sa'yo, ganyan. Kasi parang handun nga yung pagsisinungaling. Handun yung part na, kasi parang kinalimutan mo na rin naman talaga siya. As in, wala na siya sa parte ng buhay mo. Kasi nakapokus ka na sa ibang bagay. No? Handun yung sa part na nasasaktan siya, siguro kahit na ibigay niya pa yung effort dito, parang wala na rin din mangyayari. Parang wala ka na rin tiwala sa kanya.
Andun yung sa part na nagkakaroon siya ng pagliliban to moving forward kasi nahandun yung sakit, nahandun yung hurt sa nakita ko dito. Handun yung, kasi intention niya sa'yo is yung ganun, parang hindi, either ikaw o siya, yung hindi siya tumupad sa mga pangako. Yun, pinakita na naman sa akin. Pinag-iisipan niya yung lahat ng bagay na ito, kung kailangan na diyan mag-move on. Naging abusado siya sa'yo, sa nakita ko dito, or ikaw, naging masama yung mga salita niya, or may nasabi siyang hindi maganda sa'yo. Naging very cold, no? Maaring siya o ikaw, ang nakita ko dito. Nararamdaman niya na cold ka na rin sa kanya. Nararamdaman niya rin na talagang as in, sinungaling, dishonest ang nakita ko dito. Yun. Nalaka po energy sa ngayon, handun yung pagiging weak, handun yung bitter siya, no? Dito, sa inyo. Kasi naghahanap pa siya ng mga solution. Ganyan. Handun pa siya sa recovering. Nagre-recover pa siya sa sarili niya, no? Sa nakita ko dito. Okay, bakit 8 of coins ang iyong behavior towards Scorpio? Taon na ako na kay Scorpio, bakit 8 of coins? Either ikaw or ikaw, o either siya o ikaw to, no, Scorpio. Nandun yung sa part na nasaktan ka niya, nalungkot ka, gusto niya ngayon mag-sorry sa'yo, gusto ka niya ngayon i-text, gusto niya i-give effort itong sitwasyon na to. Can I talk to you, Scorpio? Ganyan. Or ikaw to, no. Nandun yung nagpapakatutok na lang. Ang isa sa inyo dito, nagpapakatutok na lang sa trabaho, focus na lang sa trabaho, nagpapaka-busy, ganyan, kahit nalulungkot. Yan, nakita ko dito. Kahit may nararamdamang hurt. Yan. Ang hindi ko alam kung, okay, tama, tingnan mo. Nagpapaka-busy siya, there is someone here na nagpapaka-busy pero nasasaktan pa rin siya. No? Alam niya na nasaktan ka niya. No? Nahandito rin yung sa part na hindi ko alam kung nasa ibang bansa kasi parang hindi ko alam kung magkaiba kayo ng lahi o magkaiba kayo ng halimbawa, ikaw nasa Pilipinas ka o siya nasa Pilipinas at siya nasa ibang bansa or magkaiba kayo ng bansa. Ayun na nakita ko to. They want to say sorry. Ang nakita ko dito sa mga lahat ng pain, lahat ng hurt, lahat ng ginawa niya sa'yo. No? And kasi alam niya nalungkot ka. And I want to give effort dito sa sitwasyon nito pero parang nakita niya nga na parang nag-move on ka na. And then, parang hindi ko alam kung nalaman mo na may iba siya. Nalaman mo ba na may iba to? Or ikaw ang may iba? Tingnan natin. Bakit Queen of Cups? Please show me. Baby niya sa'yo kasi nahandun yung you care. No? Handun yung naging mabait ka sa kanya, minahal mo siya, inintindi mo siya. Ganyan. Behavior niya sa'yo siguro, andun yung I want din talaga na every night niisip ka niya. Pero handun yung sa part na tinlalikuran mo na siya at umalis ka na rin sa buhay niya. Sa nakita ko dito. Handun na rin na nag-focus ka na sa sarili mo. They want to heal. Itong sitwasyon na to. Yun na nakita ko sa kanya. Okay, 7 of Cups, ang iyong energy this May 2024. Bakit 7 of Cups, Scorpio, ang iyong energy? 7 of Cups. Bakit? Okay, andun na yun sa part na siguro mag-another path ka na, no? Siguro nandun na sa part na mag-iisip ka na ng mga new plano, mga bagong plano to move on, magti-take ka na ng, magdi-distance ka na or may magkakaroon ng distancing, magtatry ng another path para hanapin yung talagang magbibigay sa iyo ng kasiyahan o magkukumpleto sa iyo. Sa nakita ko dito. Hindi yung mag-i-illusion ka na rin, no? Magpapantasizing ka, marami ka nang may isip na wishes, yan, mga wish sa buhay mo na maging masaya, paano maging masaya. Marami kang magiging choices o marami kang iisiping pangarap this May, no? At malilito ka. May pagkalito ako nakikita sa'yo. Ano ba dapat? Alin ba dapat? Paano ba maging masaya? Ano ba dapat gawin? Paano ba as in ganun. As in magugulo ka. Pero may mga pagpaplano para sa pagbabago ng buhay, no? And syempre, the judgment. Ano yun sa pag-iisip na mga paraan para matapos yung mga pinagdadaan ng problema. No? The judgment. Bakit po judgment ang advice nyo kay Scorpio this May 2024? So, sinasabi niya sa'yo na you need to follow your heart.
follow your heart, and this is the time na siguro magkaroon ka ng mga clarity and kailangan mo magkaroon ng tamang path or clear path or positive path sa nakita ko dito. Hindi to rin yung part na this is the time to let go the past. This is the time to awakening. Kailangan mo ng transformation, kailangan mo ng pahalagahan yung sarili mo, pahalagahan yung trabaho mo, yung business mo, yung sarili mo. Kailangan mo na rin makarecover sa mga difficult situation na nararanasan mo. Yan. Kung kailangan na maglinis o i-withdraw yung mga something na hindi na nag-work sa'yo anymore, i-withdraw mo na ito. This is the time to make a new beginning sa buhay mo. You need to learn from the past. Kailangan mo matuto sa mga nakaraan. Okay? And syempre, the Seven of Swords. Bakit Seven of Swords ang iyong overall energy? Please show me. Bakit Scorpio Seven of Swords? Nandito yung sa part na siguro sa nakikita ko dito sa'yo. Andun yung magkakaroon ng mga choices this month, magkakaroon ng magkikimkim ka ng nararamdaman no? Hindi mo sasabihin kung ano yung tunay mong nasa loob mo, pero deep inside nakakaramdam ka ng stagnant. Yan. Siguro magiging bitter ka, no? This may lungkot, may saya, ganyan. Pero gusto mo mag-move on. You want to look to the future. Gusto mo nang humiwalay or gusto mo nang i-give effort yung sitwasyon na to. Makakaramdam ka ng hindi pagpapahalaga sa ibang tao. O baka nararamdaman mo na rin to. Andun din nga yung i-hide mo yung sarili mo. Hindi mo sasabihin sa kanila. Yan. Mararamdaman mo na hindi pinahahalagahan ng tao. Karelasyon mo man yan, pamilya mo yan, sa kasama sa trabaho mo yan, sa negosyo mo man yan. Mga nakakasalumuhan mo, makakaramdam ka ng parang yung mga tulong ko dito, yung mga pinapakita ko dito, parang hindi niya pinapahalagan. Makakaramdam ka ng ganun. No? Makakaramdam ka ng pagkalito or pagkagulo. Yan. Pero parang handun yun sa part na babaliwalain mo siya. Okay, fine. Kung hindi niya nakita yung effort and yung pagpapahalaga ko sa kanya at hindi niya pinahalaga na, okay lang. Parang something ganun ang nakita ko sa'yo. Pero deep inside, i-hide mo lang yung sarili mo. Kasi ayaw mo lang ng gulo. Yan. Parang you try to move on pa rin. Na kung ayaw niya sa'yo, okay, fine. Ayaw ko rin sa'yo. I move on. Yung parang ganun ang nakita ko sa'yo. Pero may pagkalito pa rin. I-evaluate mo kasi yung mga situation Magja-jungling ka pa rin sa mga sitwasyon na darating. May mga choices ako. Parang pipiliin mo na lang na balansehin yung situation mo this May na parang para lang magkaroon ng harmony or hindi lang magkagulo or para lang magkaisa-isa. Parang ganun. Ikaw na yung mag-a-adjust sa lahat ng bagay. Sa nakita ko ito. Arigatou namaste. God bless.